Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah! At sa pagpapatuloy po ng ating pong pinag-uusapan na we are born, di ba? We are born to serve God joyfully. Okay, praise God. So, paano ba tayo mag-serve kay Lord? So, sabi nga po natin kahapon, in Matthew 25:35-40, sabi nga dito, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you look after me. I was in prison and you came to visit me. Diba? Sabi ng mga disciple, Lord, when we did that, feed you, give you something to drink, invite you in, clothe you, visit you. Sabi ni Lord, I tell you the truth. Whatever you did to the least of one of the least of these brothers of mine, you did it for me. So, mga kasama, mga kapatid, napakasimple lang maglingkod sa Lord. Ano yun? Okay. We serve God when we serve one another. Ganun lang kasimple, mga kasama, mga kapatid. Pero yung simpleng yun, ako, masabi ko po sa inyo, napakalalim po ibig sabihin yan. Hindi po basta-basta yan. Hindi po madali. Kasi po, dalawang klaseng tao meron sa mundong to. Isang madaling mahalin, madaling paglingkuran, meron isang napakahirap, unlovable person, unlovable people, basta yon. Ang hirap yon. Yung madali, okay lang, simple lang yan. Pero yung mahirap, paano yon? Di ba po? So, sabi ng Panginoon dito, all walks of life. Lahat po, mamahalin natin, serve natin yung mga tao yan. Okay, so, greatest commandment ni Lord, dalawa lamang ang pinaka-summary ni Jesus Christ among the 10 commandments. Ang dami-dami pong mga batas ng Old Testament, pero sinamarize po ng Panginoong Jesus. Ano yun? Love God and love others. Praise the Lord. Okay, Romans 13:8. So let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Okay, ano ba yung mahilig ang mga Pilipino sa utang ng loob? Naku, utang ng loob. Okay? Yung utang ng loob niyan ay hindi nababayaran po ng pera. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nasa sa atin na yan, kung tatanawin natin ng utang ng loob, yung ginawa niya po sa ating buhay. Ano po ba yung ginawa ng Panginoon? Simple lang naman po ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng everlasting life. Okay? 'Di ba? Isang buhay na hindi kayang bilhin ng sino man dito sa lupa. Ang isang buhay na walang hanggan, na kasama ang ating Panginoon, ang gumawa ng langit at ng lupa. Okay, so yan pong ginawa ng Panginoon. Ngayon, paano natin babayaran yung utang ng loob na yan? Yung utang natin kay Lord. Simple lang. Mahalin natin si Lord. Buong puso mo, buong kalakasan mo, buong isip mo. 'Di ba? At ganoon din, paano mo i-express yun? Nasa heaven si Lord. Love others. So, when you love others, di ba? Minamahal mo rin si Lord. Amen? You are serving God. So that's why, accept the continuing debt to love one another. Qualities ng isang lingkod. Pag-usapan natin itong mga qualities ng isang lingkod. So, the Lord pours out His Spirit upon His servant. So, mismo si Lord pa rin. Saan nanggaling ang love kay Lord? Because God is the author of love. God is love. Saan manggagaling ang paano tayo maglilingkod kay Lord na mayroong kagalakan? Siyempre, sa Kanya pa rin galing. Because God is a God of spirit, is a God of servant. So, He poured His Spirit upon His servant. Acts 2:18. And on my manservant and on my maidservant, I will pour out my Spirit in those days. So, binanggit po ng Panginoon dito sa Acts 2:18 na lahat daw po tayo na nagnanais maglingkod sa Panginoon, bibigay niya ang kanyang Spirito. And so we are filled with these qualities of servanthood. Ano ba itong mga quality na to? Okay, ano bang ginawa ng Panginoong Hesus? Siya pa rin pong ating example. Okay, sulat niyo po ito ha. Paano yung mga qualities ng isang servant? Number 1 is joy. Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So serve God with gladness, dapat masaya ka, enthusiastic ka, amen, hindi napipilita parang kinakaladkad mo yung sarili mo, di ba? Pag pupunta ka ng simbahan o may gagawin kang Bible study or whatsoever, small group mo, di ba? So ano man yung ginagawa mo, do it for God's glory. Amen po ba? Ano man ang ginagawa mo, naglalaba ka man, nagluluto ka man, o ano man, type ka man sa computer mo, gawin mo yun para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, come in the name of God. Come before His presence. Pag pupunta ka ng simbahan, ay maging excited kayo, kumakanta ka. God doesn't care about yung tono mo, kung pangit man ang tono mo or hindi. God looks at your heart. Kumanta ka. Buti pa mga ibon, kumakanta. Alam niyo po, every morning, ang mga ibon po sa amin, lagi ko na naririnig ang mga tweet-tweet nila.
So mga ibon na tumakanta, tao pa kaya. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka umawit sa akin, uutusan ko ang mga bato para lang kumanta. Imagine mo, bato lalagyan ng Lord ng bibig. Tayo mga may bibig, ayaw nating umawit sa Panginoon. Okay, yan yung number one, joy. Okay, bibigyan ni Lord ng joy because the fruit of the Spirit, one of the fruit of the Spirit is joy. Hallelujah. So meron ka na ba nun? Kung wala pa niyan, kapatid, simple lang yan. Hingin mo kay Lord yan. Because the Spirit of the Lord is upon you. Okay, number 2, faithfulness. Yan po yung sinasabi ng ginawa ng Panginoong Jesus. He is faithful. Okay, Luke 19:17, sabi dito. And he said to him, well done, good servant, because you are faithful in very little, have authority over the 10 cities. Wow! Ito po yung parable of the talents. Okay, dito sa Lucas po, no? Makikita niyo yung faithful. Sino ba si Jesus Christ? He is faithful to the very end. Imaginin mo, sabi pa nga niya doon sa Garden of Gethsemane, Lord, Ama, baka pwede naman tanggalin to, pero hindi yung kalooban ko masunod, kundi yung kalooban mo. Aba, tingnan mo nga naman, na kahit sabi mo na yung agony niya na nahihirapan siya, pero sabi niya, sige Lord, yung Ama, yung gusto mo pa rin na mangyari. So, ganun dapat tayo. Hindi porket nahihirapan ka na, ayoko na mag-church, ayoko nang gawin to, ayoko nang gawin yan. Hindi. Ano man ang problema mo, ano man hinaharap mo, tuloy ka lang, kapatid. Be faithful. Kahit mahirap, tuloy ka lang. Tignan nyo, ano ang dulo? Sabi ng Panginoon dito, good and faithful servant. Good servant. Oh, grabe, di ba? Ang sarap pakinggan yun dahil nga naging strong ka, naging matibay ka sa pananampalataya mo at paglilingkod mo. Faithfulness is very essential po bilang isang lingkod ng Diyos. Pangatlo, wholeheartedness. Wholeheartedness, Romans 1:9-10. Sabi dito, saksi ko, sa Tagalog po, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkod ako ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Ano ibig sabihin dito ng kwento? Ibig sabihin, whole heart siya na gusto niya lagi makasama mga kamanggagawa, ang mga kapatiran sa pananampalataya. Di ba? Yung pagpunta niya doon sa bawat lugar na ipahayag ang mabuting balita at makasama niya ang lahat ng mga brethren doon. Yan po dapat, whole heart dapat tayo. May joy, may faithfulness, wholehearted ka sa iyong ginagawa doon sa mga kapwa natin. Yan po yung pangatlo. Pangapat, undivided loyalty. Luke 16:13. Luke 16:13. No servant can serve two masters, for neither he will hate the one and love the others, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So dapat isa lang. Pera o si Lord? Trabaho o si Lord? Pamilya o si Lord? Diba? So minsan kasi natitimbang po natin at dito muna ako bago si Lord. Naiiwan si Lord, dapat hindi. Wala tayong isa lang ang ating iisipin, hindi divided ang ating pong puso. Si Lord muna unahin natin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You must be loyal to God Himself. Amen po dyan. Okay, last. Enthusiasm. Okay, napapansin niyo ba? Napaka-excited ko talaga magturo, di ba? Because there is an enthusiasm in serving God. Na that is the last thing na meron po akong bibigay sa inyong point. Enthusiasm. Romans 12:11. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. In Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Grabe. Magpakasipag po tayo. Maging excited tayo. So there is joy in serving God. Amen? Huwag tayong maging tamad. Ang sarap nga naman kasi humiga. Lalo na pag-araw ng linggo, di ba? Pagod ka na simula Lunes hanggang Sabado, tapos linggo pa, ito na naman, magsisimba na naman tayo. No. Baguhin natin yung mindset natin. Araw ng linggo, yan ang una. Hindi yung Monday ang una. Ang araw ng linggo ang una. Yan dapat tayo maging full blast ang ating strength, enthusiasm, yung passion, yung galaw natin, yung puso natin, yung isip natin nandoon sa gawain ng Panginoon. Then the rest, second day mo, Monday hanggang Saturday, yan yung gagawa na si Lord ng lahat ng bagay. Mindset nga po, sabi ko nga, because ang nakikita natin, ang first day natin is Monday, hindi po tama yon. Ang first day po natin ay Sunday. Ang Sunday po, that's why it is important, our Sabbath day, to be the first day of the week. Because the rest, God will move. Ang hirap po naman kasi magtrabaho lang puro tayo na lang. Ang bigat sa pasanin, di ba po? Kung baguhin natin, Lord, ikaw na mauna. Lahat ay bibigay ko na todo-todo sa'yo. Araw ng Sabat ko to, Lord. Para sa'yo to, Lord. Amen? O, di ang gagawin ni Lord. Mapapahiya ba siya?
Ipapahiya mo ba siya? O hindi pala, ipapahiya ka ba ni Lord? Hindi, gagawa siya within the week. So can you imagine, ganun si Lord, ganun yung master natin, ganun yung Abba Father natin, ganun yung kaibigan natin. So ano pang pipiliin natin? Doon tayo kay Lord. So serve God joyfully mga kasama. Amen? So magpray tayo. Salamat po Lord sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa Espiritu ninyo na binuhos niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Panginoon, at tunay nga Lord God, that all of us, Lord God, ay na nakarinig ng message nito, Lord, we will serve you with gladness of our heart, with joyfully, Panginoon, enthusiasm, Lord God, loyalty, faithfulness, O Lord, hallelujah. At tunay nga, Lord, kayo po ang mag-bless sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you all. Kita-kita tayo sa susunod. Meron tayong bagong topic po.